Ah, Good evening po sa bawat isa sa atin ng mga kapatiran. And muli ay nais ko pong bumati sa inyo pong lahat. Merry Christmas po and Happy New Year. At purihin po ang Panginoon sa pagkakataon na tayo po'y makapagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. At tayo po ay magbabasa po ng salita ng Panginoon. At dito po sa John chapter 8 verse 12. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Let us come to the Lord in prayer. Lord, thank you once again sa biyaya at pagpapala mo. Pangunahan mo po kami at gabayan ngayon pong umagang ito. At dalangin po namin ng patuloy mong basbas at pagpapala sa bawat isang nakikinig. Salamat po, Panginoon, sa iyo, sa pangalan lamang ng Panginoong Hesus. Amen. Now, nito pong nakaraang December 16, tayo po ay nagpunta doon po sa synagogue doon sa Makati. And dumalo po tayo ng tinatawag nating Hanukkah, or ito yung Festival of Lights. At practice po ng mga Jewish people at doon po ginawa. And ito po actually ay pinapractice nila, ginagawa po nila every kumbaga December 15, pero tayo December 16 po tayo nakapunta. At ang Hanukkah, mga minamahal, ay the Jewish festival closest to Christmas. At it is called the Festival of Lights. Ito po ay 8 days celebration of dedication and miracles that often overlaps with the Christian holiday season o ng tinatawag nating Christmas season, leading to shared cultural observance in some Western countries, especially in the US. Ngayon, dito po sa atin ay ito po actually ay doon sa pinapractice po nila ito, in-observe ito ng mga Hudyo, commemorating the rededication of the temple in Jerusalem. At ito po ay nagsisimula on the 25th of Kislev in the Hebrew calendar. Usually, ito po ay sa calendar natin, ito po ay nagpo-fall ng December. At na kung saan ay pag-alaala po ito, ang Hanukkah o Festival of Lights. At pag-alaala po ito sa mga victory nung tinatawag nating Maccabees during the time of silent years. At na kung saan ang miracle dito ay meron lamang na oil na nandoon sa tinatawag nating menorah. At na kung saan ay sapat lamang for one day. But it was burned, mga minamahal, for 8 days. That is the miracle there. Na yung good for one day ay naging good for 8 days. Kaya it is kumbaga commemoration nung tinatawag nating 8-day celebration, dahil 8 day yung miracle na nagkasya yung oil na yon. Ang tradition na ito, mga minamahal, lighting candles on menorah, at of course ay may mga special foods, may mga place sila na kung saan ay na kung saan ito po ay connection sa atin, na ang counterpart po nito ay ang ating Christmas at sa kanila pong tinatawag na Festival of Lights. And mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan doon po sa ating talatang binasa kanina, na ang Panginoong Jesucristo ay tinatawag, ang sabi po roon, ayan, sabi ni Jesus, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. At nais natin makita rito that we accepted the light. Tinanggap natin ang ilaw na ito, at na kung saan ay dati po, ang sabi po ng Matthew 4:16, the people which sat in darkness saw great light. And to them which sat in the region and shadow of death, light is sprung up. Of course, sa atin
ang Panginoong Hesukristo ang nagbigay liwanag sa atin. So, ang ginawa natin, we accepted that light. At naintindihan po natin, bakit po? It's a picture na kasi nasa kadiliman tayo at nabubuhay dahil po sa pagkakasalan, wala tayong pag-asa, at nasa kadiliman ng buhay, masira ang buhay natin at ang kaluluwa'y walang pag-asa sa Panginoon. Pero salamat po sa Panginoon dahil nga merong ilaw na ibinigay sa atin at naliwanagan tayo. And because of that, mga kapatid, ay tinanggap natin ang liwanag na yan. Ang Panginoong Hesukristo, sabi nga po ng 2 Corinthians 4:6, "For God who commanded the light to shine out of darkness hath shined in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ." Isaiah 9:2, "The people that walk in darkness have seen a great light." At yun ang makita natin, "They that dwell in the land of the shadow of death, upon them hath the light shine." Kasi talagang wala tayong kapag-apag-asa. Pero salamat sa Panginoon, naliwanagan po tayo, nakakita tayo ng liwanag, at salamat po sa biyaya ng Panginoon. At tayo ngayon, tinanggap natin ang liwanag na yan. So, yan ang makita natin, tinanggap natin si Jesus na siya ang ilaw, at na kung saan ay actually sila nagse-celebrate ng lights sa atin, ang mga Jewish, pero tayo mga kapatid, we enjoy that light na liwanagan ng ating puso't kaisipan at ang ating buhay, pananampalataya. Not only we accepted that the light, pangalawa, we were delivered from darkness. Ang sabi ng Bible, actually ito po yung kalalagayan natin, Acts 26:18. Ang sabi po, "To open their eyes, to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me." Na kung saan namulat ang ating mga mata sa katotohanan ito, at tayo po mula sa kadiliman, tayo po dinala ng Panginoon dahil tinanggap natin ang light, nanampalataya tayo kay Kristo bilang tagapagligtas. Ang sabi po, we turn from darkness to light and from the power of Satan unto God. And because of that, we receive forgiveness and inheritance among them which are sanctified by faith, together with the Jewish people. Kumbaga, naambunan tayo, naanggihan tayo ng liwanag ng Diyos, kaya tayo ngayon, nag-enjoy tayo ng kapatawaran, at ang sabi po, "And among them which are sanctified by faith that is in me," na kay Kristo, mga kapatid. Salamat sa Panginoon sapagkat tayo po'y nag-enjoy ng light na ito. We were delivered from darkness. Okay? So, purihin po ang Panginoon sa katotohanan yan. Kaya, alam nyo, sa panahon natin, we celebrate Christmas, ang buong, of course, sa Pilipinas. Ito yung napakahabang celebration. Pilipinas lang po may ganitong celebration. Kapag kayo nagpunta sa ibang bansa, makita po ninyo na ang celebration hindi halos nadarama ang Christmas po, ang Christmas celebration. Even among believers, among Baptist churches, hindi ganoon sila. At kumbaga, saglit lang, isang araw lamang celebration, pero tayo ay mula doon sa 3 months, buwan no? At minsan October pa lang, nandiyan na may mga tugtog na ng mga Christmas carols na Christmas songs na tinatawag, tapos ayan. Pero mga kapatid, sa atin, salamat sa Panginoon, we celebrate Christmas because we have experience kung paano tayong kinatagpo, dineliver ng Panginoon mula sa darkness, at kung paano na-enjoy natin ang biyayang kaligtasan at bilang mananampalataya. So, salamat sa Diyos, mga kapatid, sapagkat kung meron talagang pinagpala ng Diyos, tayo ay walang iba kundi tayong mga tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya ang celebration natin ng Christmas dapat iba sa celebration ng mundo. Oo.
Kaya yung celebration natin ng Pasko dapat kaiba at ang Panginoong Hesukristo ang sentro ng ating buhay pananampalataya at celebration. At ayan po. So hindi lamang po mga kapatid, we accepted the light, we were delivered from darkness, gayon din naman, ang sabi po, let us shine to give light. Dahil nga tayo tumanggap ng liwanag, so ang sabi nga, let your light so shine. Ang sabi nga po ng Matthew 5:14, ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and give it light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So we will see here, brethren, that of course, yung liwanag na nasa sa atin, kaya sinabing, let your light so shine, ye are the light of the world, is because of the presence of Jesus Christ in us. Hindi tayo nagkaroon ng sarili nating liwanag dahil sa sarili natin. At ito'y liwanag na binagong buhay, liwanag ng pag-asa na meron tayo kay Kristo, liwanag na kung saan pangako ng Diyos sa ating lahat, pananampalatayang meron tayo kay Kristo, at si Kristo po'y nabubuhay sa atin. So sapat na po yun mga kapatid, dahil meron tayong changed life. Ang sabi nga po, let your light so shine before men. Kasi si Kristo naman talaga, kaya naman tayo nakapagbibigay ng liwanag because of the presence of Jesus Christ. So ang kailangan lang, allow, yung sinabing let your light so shine, ibig sabihin, allow it to shine. Pabayaan mo lang na makagawa ang Panginoon sa buhay mo. Ikaw naman na napalataya. Bayaan mo lang gumawa ang Panginoon, baguhin ka ng Panginoon, sumunod ka sa Panginoon, yata yung testimony mo sa Panginoon, ipangaral mo, ipahayag mo yung testimony na meron ka kay Kristo, at ang sabi, that is sharing the gospel also, not only by testimony, but also by our lips, mga kapatid. Not only by life, but also by lips. Kaya sabi niyan, let your light so shine before men, that they may see your good works. Ang mundong ito, mga kapatid, ay nabubuhay sa kawalan ng pag-asa. Nabubuhay sa kawalan ng sistema at buhay pananampalataya kay Kristo, pero religyoso. Kaya kailangan nilang marinig ang mensahe na meron talagang tunay na tagapagligtas. Mabago yung pananaw ng tao patungkol kay Kristo. Ano po? Na ang Panginoon hindi po, kumbaga, nanatiling nakapako sa krus, hindi siya baby Jesus, at ang Panginoon ay nag-resurrect mula sa libingan. He rose from the grave, and then pagkatapos He ascended to heaven, ang Panginoon. So tayo po bilang mananampalataya, let us shine to give light para sa tao, para sa kaluwalhatian ng Panginoon, at para sa tao magpakumbaba, kilalanin nila si Kristo bilang tagapagligtas. And that is the purpose ng buhay natin while we are still living on this earth, because of that purpose, to give light. Bakit? Ang daming mga taong nasa kadiliman ng buhay. Akala nila tama ang buhay nila. Akala nila tama yung ginagawa nila. Walang pag-asa na. Kaya salamat sa Diyos, mga kapatid, sa pamagitan ng buhay na meron tayo. Ang mga tao ay nabibigyan ng liwanag sa pamagitan ng liwanag na ibinigay ng Panginoong Hesukristo sa atin. Kaya mga kapatid, let's keep on. At huwag maging madilim yung liwanag ng Panginoon sa iyo. Huwag maging madilim ang liwanag na ibinigay ng Panginoon sa iyo. At sabi nga po, Ephesians 5:8, for ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Walk as children of light. Lumakad tayo bilang mga anak ng kaliwanagan. Ayan po. At yun ang magagawa natin sa buhay natin ito. And even the Bible na meron tayo, sabi nga po, 2 Peter 1:19, we have also more sure word of prophecy, whereunto
Ye do well that ye take heed as unto a light that shineth in a dark place until the day dawn and the day star arise in your hearts. So ang tao mga kapatid ay walang pag-asa. Pero salamat sa Panginoon, nagkaroon na tayo ng pag-asa kay Kristo. At sa ganung bagay, bagamat sinasabi natin na ang tao ay mas pinili nila ang kadiliman kaysa kaliwanagan, but hindi po excuse yun para hindi tayo magpatuloy na magbahagi, hindi tayo magpatuloy na mag-share ng salita ng Panginoon. Especially po sa mga Hudyo, kailangan nila ang pagliligtas ng Panginoon upang sila naman hindi lamang po nagse-celebrate ng Festival of Lights, kundi ng Hanukkah. Gaya hindi naman magse-celebrate sila hindi lamang ng Festival Lights, kundi maging ng Christmas, at sineselebrate nila ang presence o ang relationship na meron sila kay Kristo. So let us keep on mga minaman. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Amen? Purihin po ang Panginoon. Let us pray. Lord, thank you once again sa iyong biyaya at pagpapala na ibinigay mo sa amin. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa iyo po namin itinatagubili ng aming mga sarili. Salamat po dahil may Pasko. Salamat po sa freedom of the gospel. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya at pagpapala sa amin na kami po ay nagkaroon ng liwanag ang buhay namin, maging ang aming pamilya, maging ang aming community, maging ang mga taong nakakausap namin, Panginoon. Lord, I pray ang biyaya at pagpapala mo sa bawat isa. Tulungan mo kami, mga mananampalataya, maipakita sa buong mundo that there is hope in Jesus Christ. You are the light of the world. Especially, Panginoon, sa iyong piniling bayan, dalangin namin ang kaligtasan po ng mga Hudyo at ang kapayapaan po sa Jerusalem. Panginoon, we commit everything into your hands at nawa po maging masaya, mapagpala at Christ-centered ang aming celebration ng Pasko, mga kapatid. Tulungan mo po kami, Panginoon. Sa iyo po namin itinatagubili ng aming mga sarili, pagpalain mo po ang bawat isa. Salamat po sa pagpapala na meron kami sa iyo. At dalangin ko po ang pangunguna mo sa mga kapastoran, sa mga churches. Patuloy ka nga pong gumawa sa aming mga pamilya, patuloy po kayong gumawa at kumilos. Lord, thank you for all the blessings. Thank you for all your grace. In Jesus' name we pray. Amen and amen. At God bless you po mga kapatid. Purihin po ang Panginoon sa oras na ito at tayo po ay nagkasama-sama sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Salamat sa kanyang kabutihan. Thank you po sa bawat isa. Pagpalain kayong patuloy.